May bad news ako sa inyo. How I wish na nasa Pilipinas ako ngayon. Hi friends! Today is my appointment to meet the manager or the owner of the learning center. I am happy and excited. They will be done, Lord. I will keep you updated. My husband is with me. I told him that he's such a supportive husband. Nervous ko, but God will provide. Let's go, let's do this. That's cool. I am done with my interview. Pero yung nag-interview sa akin ay hindi siya ang may-ari talaga ng center. It was nice. Tapos sabi niya, i-inform niya daw ako this week kung magkakaroon pa ako ng second interview sa owner talaga ng center. And hinintay ko ngayon si Mahal. Dito siya sa library. Malapit lang din kung saan ang center. Sana makareceive ako ng message from them. If para sa akin, ibibigayan ni Lord. Thank you, Lord. I don't know kung familiar kayo sa opvang or crash dito sa Belgium, pero ang mga magulang kapag walang nagbabantay sa anak nila, tapos nag-work sila, iniiwan nila ang mga anak nila sa opvang or sa crash para makapag-work sila. Kanina, pauwi na kami dito sa bahay, may nakita akong opvang na malapit lang dito sa aming bahay. Tapos sabi ko, mag-apply kaya ako dyan. Sa pagka-impulsive ko, sabi ko, let's go. Sinamahan ako ni Wouter. Tapos siyang nagsalita doon sa mga nagtatrabaho doon. In-explain niya ang situation ko. Kailangan pala ng specific na diploma kapag mag-work ka sa isang kinder opvang. May mga bata, for example, mga babies, ganyan, na hindi pa pumupunta ng school. Kailangan talaga sila iiwan sa opvang. Nalaman ko rin na kailangan ko mag-aral. Nag-try lang ako ba? Baka pala okay lang kahit walang diploma. Good morning, friends from Belgium. Greetings from Belgium. Ngayong araw ay December 18, ilang araw na lang bago ang Pasko. At pupunta kami mamaya ni Wouter sa munisipyo, sa Gemeente, dahil na-approve na ang aking visa for 5 years dahil ayun, ikinasal nga ako kay Uncle Wouter nung May, diba? Kaya 6 months talaga ang processing bago siya na-approve. But before that, naka-receive din ako ng orange card na temporary card na kapag may nag-check sa akin, ganyan, legal naman ako naninirahan dito sa Belgium. Kaya thank you, Lord, dahil na-approve na ang aking residence card dito sa Belgium. And kikitain ko rin ang isa sa mga kaibigan ko dito sa Belgium, si Casey. Kaya let's go! Medyo nag-iba ang boses ko ngayon dahil may may sipon. Ang ginagamit ko na vlogging camera ngayon ay itong Sony ZV-1. Tapos napaka-trendy ng DJI Pocket 3 ngayon, yung creator combo nila. Tapos nagdi-discuss kami ni Wouter kung ano ang gusto ko na Christmas gift from him and ano ang gusto niya na Christmas gift from me. So, sabi ko, headphones na yung may noise cancelling na headphones. Pero, mahal siya. Nasa 200 or malapit 200 euros. Tapos, ang gusto rin ni Uncle ay nasa sobra 200 euros. Grabe, apakamahal ang mga regalo. Ganito na pala ito. Naisip ko rin naman, hindi pa naman ako ganoon ka-legit na vlogger. So, I don't need
DJI Pocket 3 combo or creator combo. Kaso nga lang, dito sa Sony ZV-1, kapag nagta-travel kami, nasa labas kami, apaka-obvious niya kasi nga, hindi siya ganoon kaliit kumpara sa DJI. Tapos, hindi siya ganoon ka-stabilize kumpara sa DJI nga. Small, cute pa ang DJI, no? Naisip ko ngayon, go for Pocket 3 kaya ako? Or, anong gagawin ko kung bibili ako ng Pocket 3? Or, i-gift ni uncle sa akin yun. Anong gagawin ko dito sa Sony? Nagdoble-doble na, mayaman ka ba? That is not yet the priority. Ano kaya ang magandang Christmas gift? Or wag na lang, mag-book na lang ng flight. Pang-travel namin dalawa ni uncle. Yun na lang ang gift. Today is December 20, 2024. At hindi pa rin ako nakaka-receive ng message from the Learning Center if may second interview ba ako, natanggap ba ako or hindi. Sana naman kahit hindi ako natanggap, i-message pa rin nila ako, no? I-inform pa rin nila ako. Ay, pero okay lang. I know magkakaroon din ako ng trabaho na para sa akin. And lalabas ako today kasama ang kapitbahay namin na Pinay dito. Pero hindi talaga kami pumunta sa malayo. Dito na din sa Roselara. And pinaghahandaan ako ni Uncle ng breakfast today. Ayan. What is it? To measure? No, I forgot to put it in the microwave before adding everything. It's okay, I can put it in the microwave. It's okay, no? Yeah. May bago akong vlog. Ayan, na-upload ko siya kahapon. Napapasaya ako nito kapag may na-upload akong bagong vlog. Oh, mahal, when are they going to message me if I made it or not? It's a good question. I am hoping. Did they say during the... She said she will message me this week. Good morning. We are going to Brussels today to attend the church. It's going to be a long drive, like 1.5 hours, because we are living far away from Brussels, but my church is in Brussels. And I miss going to the church, and I'm so happy that my husband is coming with me. And there's someone looking at me right now. Maybe like saying, what's going on? It's vlogging, you know? Okay, that's it. See ya! Standing on the promises of God, my Savior. Standing. Nakarating na kami sa Brussels. Sa kauras sa tunga. Ang biyahe, layo-layo po siya. Ay, nagkahion ako. Kaihion is I want to pee. Ako po. Ikaw po? Yeah. Mag-unsa ta karon? Boto mi sa simbahan. Naa na ta. Karon? Naa na ta. Hapit na ta sa simbahan. Hapit na. Hapit na. Close na. We're close to the church. Sa vlog nila. Aso-aso lagi ni ay, mura lagi ni sa Pilipinas. I can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. Feels very, very extraordinary. Yes, even more than anyone that you adore can love. I received a package. I don't know from
a brand or from my husband. Uy, mag-record, mag-day na siya. Uy, may bisita kami dito kaya nakakahiya. Pero kailangan natin siya i-unbox. Ano kaya ito? House and Lot? Malalaman. Bubuksan na natin ang ating surprise. Basta, feeling ko galing ito sa Christian Filipina family. T-shirt ni? Ay! It's a t-shirt! Pwede siya pang dagon. Ay! It's a bathing suit. Thank you so much, Christian Filipina. May kong t-shirt. Katawa akong audience. Yeah. December 23rd, 2024 ngayon, and may bad news ako sa inyo. Hindi ako natanggap doon sa learning center na kung saan ako in-interview at looking forward pa naman ako na mag-work doon sa kanila. But I know it na may mga hindi mag-work sa kanila. First is, hindi ako nag-work ng weekends. I don't want to work Saturdays. Tapos, kailangan nila ng backup teacher kasi backup teacher sana yung position na ina-offer nila for me. Wednesdays and Saturdays. Hindi ako available ng Saturdays. So, mas gusto nila na available both Wednesdays and Saturdays. Sabi ko na nung hinihintay ko pa ang reply nila sa akin, iniisip ko na maybe hindi ibibigay sa akin kasi nga hindi ako available ng Saturday. But I know na may plano si Lord for me na mas maganda, greater, bigger, ganyan. So I will trust the process. And expected ko na rin na hindi magiging easy ang journey ko sa paghahanap ng trabaho dito sa Belgium. Okay lang. Excited ako mag-teach, of course. Nami-miss ko na rin magturo. Pero hindi siya para sa akin. Nakakalungkot, of course. Hindi ko pa nasabihan si Uncle kasi nandun pa siya sa taas, nag-o-office pa siya. And it's okay. I know na God is in control and Pasko na bukas, Christmas Eve na. Mas doon ako nalulungkot, I think. Hindi ko makakasama ang pamilya ko sa Pilipinas for Pasko. Di ba ang OA? Dramatic naman. Ganyan siguro yan kapag you're not feeling well, tapos magpapasko. Dumating na pala ang balikbayan box ko sa Jansan. Na-open na rin ang mga kapatid ng mama ko at ng mga pamangkin ko. And nakita ko rin na masaya sila. Merry Christmas sa pamilya ko. Miss ko na kayo. Miss ko na ang ingay sa Pilipinas. Ang init sa Pilipinas. Ang pagkain. Pero 4 years na rin ako nagsiselebrate ng Pasko, New Year na hindi sila kasama. So, doon ako nalulungkot, hindi ako natanggap sa learning center. Sending hugs sa mga magpapasko at mag-New Year na hindi kasamang pamilya. It doesn't mean na hindi ako masaya. Masaya ako pero hindi siguro 100%. Ba't kasi ang mahal umuwi sa Pilipinas, no? Ayun, marami actually comments na i-out. Pero, yeah, I also wonder what the parents would feel. I've experienced na I'm not Jesus to cleanse the sins of other people. May update na naman ako sa inyo. Nagpapabili ng cellphone ang kapatid ko na lalaki kasi nagkahanga daw yung cellphone niya at first year college na siya ngayon. Tapos kakailanganin niya raw sa school ang phone niya. So, kailangan niya ng bagong phone. Ngayon, diniscuss ko kay Walter na hindi naman talaga necessary na bilhan ko ng phone ang kapatid ko kasi nga, bibilhan ko pa siya ng laptop, nagpapaaral pa ako sa kanya. Ako nagpapay ng tuition niya. Pero, wala akong trabaho ha. Alam niyo naman yan na wala pa akong trabaho ngayon. And, sinishare ko sa kanya kung ano yung iniisip ko. Sarap sa pakiramdam na may karamay ka
sa lahat ng bagay at sa mga iniisip mo, na share mo sa partner mo. Ayun, alam niyo ba kung anong sinabi niya? Na-post ko na sa Facebook na may gift sa akin si Walter, which is, ipapakita ko sa inyo sa mga upcoming vlogs namin. And, may pagka-expensive ang gift niya sa akin. Tapos, tinanong ko rin siya kung anong gift na gusto niya kasi nagtatanungan kami kung ano ang gustong gift namin sa na ma-receive sa isa't isa. Siya ang umorder ng gift ko para sa kanya. Ngayon, ayun, sinare ko sa kanya na kailangan, or na nag-message sa akin ng kapatid ko for Christmas gift daw, na phone, ganyan. And, kahit na hindi naman kailangan na ng kapatid ko ng Christmas gift, kasi kakarating lang ng balikbayan box ko sa Philippines and naka-receive din sila ng mga bagong perfumes, bagong mga chocolates at iba pang mga gamit, ganyan. Natouch ako sa sinabi ni Walter na instead, di ba, nag-send na ako ng bayad for my gift sa kanya kasi siyang umorder. Huwag ko na lang daw yun isend. Tapos sabi ko, na-send ko na eh. Gamitin ko na lang daw yung perang yun instead na bayaran ko siya sa gift ko para mabilhan ng phone ng kapatid ko. Tapos, nagluluto siya nito and napaiyak ako. Sabi niya, parang na-worried siya na ba't ako umiiyak? Sabi niya, kung ayaw mo, wag lang. Sabi niya, nagsasuggest lang naman ako na pwede na wag ka na lang, bali, okay lang na hindi mo bayaran yung gift mo. Kasi daw nabilan ko rin siya ng isa pang gift na kakailanganin niya talaga. Ang sarap kasi sa feeling na binibigyan din ko rin si Walter ng something na he needs. Hindi kasi siya spend ng money for himself. Magpapasko na kasi kaya emotional. How I wish na nasa Pilipinas ako ngayon. Kasama si Walter eh. Alam niyo, this month, sana kami kakasal ni Walter sa Pilipinas, pero na-adjust lang. So, ayun, umiyak ako, hindi dahil ayaw ko na ganun ang gawin na wag na lang ako magbayad sa gift. Naiyak ako dahil sa gesture niya, sa pagsuggest niya ng ganun, na naintindihan niya daw na naghahang ang cellphone ng kapatid ko. Alam niyo, na-appreciate ko kayo na nanonood ngayon ng vlog ko. Salamat. Hindi ko nga alam kung ikakat ko ba itong part na to. Depende kung medyo struggle ang mukha ko dyan. Pero halo-halo na siguro itong nafe-feel ko. Kasi I'm not super fine. Tapos I'm not feeling well like 100%. Ito yung mga feel ko na rason. And today naka-receive ako ng rejection na hindi ako natanggap sa interview. Tapos I'm not feeling well pa. Tapos magpapasko na bukas. Tapos parang how I wish nasa Pilipinas ako ngayon. Ayun. Salamat at nandyan kayo na mapag-sharean ko ng mga nararamdaman ko ngayon. Alam ko kayo rin naman, hindi rin naman perfect lagi ang life ninyo. At sana, if you don't have someone to talk to about sa mga pinagdadaanan niyo, i-message nyo lang ako sa Instagram. Pero habang sinasabi ko to sa inyo ngayon, nare-remind din ako ni Lord na I know it's God's voice saying na count your blessings, not your trials. And si Walter, ang isa sa mga malalaking blessings sa buhay ko. And alam nyo naman na parating na rin ang visa ko.
makakahanap ako ng trabaho. Ay, hindi ko na-share sa inyo. May factory dito na malapit sa amin. Ang okay doon, walang trabaho ng weekends. Ang ayaw lang ni Water doon kasi may night shift, may day shift, ganyan. Ayaw ni Water na gising siya, tulog ako. Ayaw niya ng ganun. Pero hindi natin sure kung wala talaga akong mahanap na ibang work, mag-go ako doon kasi I need to support my brother sa pag-aaral niya. Sana naman mag-aral siya ng mabuti. So, ayun na muna. Magsha-shower muna ako. Kasama na, vlog? Ga-edit ko vlog karon. Ano na?